you cannot kill the environment, because if you kill the environment, you kill everything. Naalala ko na naman si Ma'am Gina Lopez na si Ma'am Gina, binigyan siya talaga ng pagkakataon ni PRRD na manungkulan at katuparan yung kanyang mga environmental advocacies. Ang nakakatuwa sa kanya, siya ay yung may tuturing nating Nepo baby, anak mayaman talaga, pero yung kanyang puso ay iba. Ang kanyang puso ay makapaglingkod sa tao sa pamamagitan ng pag-a-advocate para sa kalikasan. And sa nakita kong mga ginawa niya at mga pronouncements niya ay hindi siya yung peke na advocate. Yung iba kasing mga politiko, advocate lang sila kuno kasi they are targeting a certain niche o a certain group of people na suportahan sila. Tsaka para may masabi, may tayuan kunwari. Pero siya pakiwari ko, tinayuan niya talaga na i-preserve yung environment natin. So maraming environmental preservation na naganap. Yung pag-aayos ng Manila Bay, nilagyan pa nila ng dolomite yun. Sinisiraan pa yun ng mga tanga para lang makapanira. Yung Boracay, it was cleaned. And sa pagkakaalam ko, maraming lupa sa Boracay ang ibinigay sa mga indigenous groups doon sa lugar na yon. Kasi kung iisipin mo, ang Boracay is a place of commerce na eh. So, ang mga hari na dyan, yung mga kumikita ng perang malalaki, mga namumuhunan na malalaki. Pero ibinalanse yon ng administrasyon ni Duterte at maraming lupa sa Boracay ang ibinigay sa mga indigenous groups doon sa lugar na yon. Na nakakalungkot na parang pinagbabawi yata ng mga putang ewan ko. Anyway, so nalulungkot ako na ngayong administrasyon. Hindi lang yung mga kabalahuraan sa flood control, krimen, droga, corruption, hindi lang yun ang problema. Paglala ng mga kalaban ng bayan, lumalakas sila ulit, hindi lang yun. Kundi pati kabalahuraan sa kalikasan. Normally, kaakibat niyan yung mga proyekto sanang magbibigay ng maayos na pagkakataon sa community na mamuhay ng hindi napeperwisyo ng kalamidad. Pero ngayon na yung Sierra Madre yata, galit na galit ako nung nakita ko sa social media na yung Sierra Madre yata sinisira. At kung ano-ano pa para pagkakitaan nitong mga putang inang tao namumuno sa gobyerno. Ito kasing mga putang inang to, pagka nagkaroon ng kalamidad, lilipat lang sila kung saan convenient. I-safety nila yung lugar nila, i-safety nila yung ang tawag dito, yung mga concrete barrier sa lugar nila. Pero sa pamayanan, kalimutan nila. Itong mga taong ito, pag nagkagera, aalis lang ng bansa natin. Pag nadelubyo yung isang lugar, aalis lang sila panandalian doon. Maya-maya, sila na rin ang bibili ng lugar na yon. Laki na ng property nila. Kasi sila lang may kapasidad na bilhin yung mga ganong lugar at pagyamanin at lalong yumaman pa dahil sa dami ng mga putang inang pera nila. You know, ako pangarap kong mamili ng mga properties. Pangarap ko na magbabuy and sell ako or patataasin ko yung value ng mga ari-arian. Pangarap ko yun. Kaya lang hanggang saan? Anong wealth yung kailangan mo para makontento ka? Anong level ng wala?
walang contentment kasi greedy. Itinanim sa buto na putang ina, kapag nung una gusto mo lang maghanap buhay para may pampaaral ka, pampakain ng anak. Susunod gusto mo na ng kotse. Susunod, 20 kotse na yung binili mong putang ina ka, sumobra ka na. Susunod naman, ang dami mo ng lupain. Papatayin mo pa yung mga grupo doon, pabayaan mo silang mapahamak, patayin para mag-alis sila doon, i-relocate. Tapos bibilhin mong putang ina ka, tapos makikipag-partner ka sa malalaking korporasyon, tatayuan nyo ngayon yan ng kung ano man yan. Putang ina kayo, sumobra na eh. Sumobra na ang tao. Hindi na kayang i-minimize, i-control yung greed